Day 2 ng Pista ng Pelikulang Pilipino, 10mm FF entries. Ilan na kaya ang napanood ng kasama natin ngayong hapon? Ang na-miss natin at sana makasama natin very soon ang ating entertainment producer, Von Villanueva. Tito Von, Merry Christmas, bagong Merry lahat. Christmas, Lord. Merry Christmas, Denise. And Merry Christmas sa ating mga kapatid. It's nice to be back dito sa aking AD family. Na-miss ko kayo, Lord and Denise, and of course, mga kapatid. Okay. So, yung may naka-preview ka na ng ibang mga entries, overall mo na pag-usapan natin. Hindi ko alam kung ikaw ba ay producer na nung panahon ng 2016, if I'm not mistaken. Oo. Alam mo yung Sunday Beauty Queen, yung nanalo ng Best Picture is isang documentary Correct. about OFWs in Hong Kong. Correct. Sinasabi nila na comparable daw itong lineup na yon to that lineup ng 2016. Yeah. I should say, Lloyd, tama ka dyan. Siguro, this is so far the best MMFF lineup after the 2016 lineup. Yung Sunday Beauty Best, Saving, yung may Die Beautiful. Die Beautiful, yung Oro. yung may Saving Sally. Sally, yung lineup na yan. Saving Yan Sally, yung si the Cruz. best for me. Tapos, after what, almost a decade ulit, this is the best. The best lineup so far. Oh, why do you Yes. say that? Kasi nga, sinasabi ng mga tao, wala daw tulak kabigin, ano, Correct, yung lineup na yun. correct. Pero, in your opinion, bakit nga ganun? Unang-una sa lahat, yung bigat at lalim nung tema ng 10 pelikula. May mix ng drama, comedy, action, pero lahat may pinaglalaban tungkol sa lipunan. May depth as we all know, movies are meant to be mirror of society. At yung 10 entry, na panindigan nila yung ganon. Tsaka yung balita namin, wala din daw masyadong yung mga medyo gas-gas na Walang storyline. gas-gas na storya, Oo. walang slapstick, walang, correct me if I'm wrong, kung ano man tamang term, yung medyo barubal na comedy. Meron daw isang parang slapstick pero sa huli may dudutin niya yung Oo, damdamin mo. yun nga, maraming Pero ganon. wala siya ngayon, Tito Von. Yung the usual na parang yung mga fantasy na pambata. Meron yung My Future You, Oh. patok siya, feeling ko patok siya sa mga Gen Z at bagets kasi it's a mix of love story and fantasy. Yung pinagbibidahan ni Francine Diaz and Seth Fedelin. Kaya ang ganda nung lineup kasi may romance na talagang full-blown romance. Carlo Aquino and Julia Barreto, Hold Me Close. Yun nga, fantasy love, My Future You ng Francet. Tapos, action, full pack action, 2 hours, mahigit na action, topak. Ni Arjo Atayde and Julia Montes na tinatalakay rin ng mental health. And then meron din tayong syempre Espantaho na tungkol naman sa family relationship. Chito Ronyo. Chito Ronyo, Judy Ann Santos, Chanda Romero, and Lorna Tolentino. Ito si Chanda, historic din to kasi Chanda was there 50 years ago. Correct. Unang-unang MMFF, nandun siya, and after 50 years, nakabalik siya in its golden anniversary. Ano pa? Nariyan din And the Breadwinner is, of course, written by June Robles Lana, na ito nga yung sinasabi nilang bagong Vice Ganda. Ang dami nagsasabi na talagang nag-full drama daw talaga si Vice Ganda rito. Siyempre, nariyan din yung Uninvited, na talagang Vilma Santos, Nadine Lustre, Aga Mulak. Sa mga nanonood at nakasubaybay kay Ate V sa kanyang mahigit 50 years sa industriya, masasabi natin may ibubuga pa pala ang isang Vilma Santos pagdating sa pag-arte dito sa Uninvited. It's really pasabog. Lloyd and Denise. Ito ba yung cliche na sinasabi na ibang Ate V ang mapapanood nila dito? Ibang Correct. It's cliche but it's really true. Totoo siya. And of course, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Ito yung local adaptation natin na isang Korean movie na napapanood din ngayon sa Netflix, starring Enrique Hill, Jane De Leon, Alexa Miro. Ito yung Meta. Meta ang atake, found footage yung atake. Sila mismo nag-shoot doon sa kilalang haunted hospital sa Taiwan. So, ang ganda nung atake, bagay na bagay sa mga Gen Z audience. Of course, na rin din ang Himala
Ay, musical nga isang pala. himala, na after almost 40 years, nagbalik ang isang himala. This time, musical naman. Sa panulat pa rin ng national artist Ricky Lee na binigyang buhay ng musika ni Vince De Jesus. At syempre, ano pa bang mga kulang natin? The Kingdom, of course. Of course. Muntik ka na mawalan ng trabaho. Iuhuli natin yung The Kingdom. Iuhuli natin yung The Kingdom kasi that's one of the best. Basically yon, My Romance, nabagkita natin lahat. Of Nabanggit course, ba? The Kingdom, produced by Empress Ventures, APT Entertainment, at saka ng MZ Television Production. Ako, Lord Denise, I've watched it twice during a special screening at saka nung premiere night. Actually, thrice nga kasi pinanood ko rin siya kahapon. Yes, nagbayad ako kahapon. Pinanood ko siya kahapon with some of my friends. And grabe, ito din, sounds so cliche, pero kakaibang bossing to. Ako, ever since ay batang 90s, kilala ko na si Bossing bilang komedyante sa mga OK Cafe Rico, mga sitcom niya before, and of course, It Bulaga. Pero pag sinabi mong ibang klaseng Vic Soto, this is what I'm talking about. Kaya Ito. niya. Kaya niya. Oo. Kaya niyang maging ganon kaseryoso. At hindi lang niya kaya, Lord and Denise, I think the correct term should be effective. Effective siya sa ganong kaseryosong role. At hindi lang kaseryosong role, kabigat na role dahil siya yung hari ng Kingdom of Kalayaan na supposed to be, the movie is about uncolonized Philippines. Pero more than that, it's a story of family, power struggle, and this movie is so political. Denise and Lou. Okay, and Tito Lloyd. Bon, bukas ang gabi ng parangal. Bukas ang Ikaw gabi ba ng parangal. magpo-cover? Anong fearless predictions mo? Naku, alam mo, nakaka-excite lagi yung gabi ng parangal, Lloyd and Denise, kasi ito yung, sa tingin ng audience at sa tingin din ng publiko, magbibigay ng ingay, karagdagang ingay para dun sa ibang pelikulang hindi medyo kumikita. So, magandang nakalimutan ko pala kanina, Green Bones, sorry. Green ng Bones, GMA yeah. Pictures. Dennis Trillo and Ruru Madrid. Sobrang galing din daw ng dalawa. Going back to the awards night, malaking factor to dahil of course this is the golden anniversary ng Metro Manila Film Festival and ang higpit ng labanan sa bawat category. Ang higpit daw talaga ng labanan dahil pantay-pantay, meron kang musical, meron kang drama, meron kang horror, meron kang love story, meron kang thriller, parang lahat ng genre pasok na pasok dito sa MMFF na to. These are excellent times for the movie goer, no? Kung ano man ang trip nila ay meron silang makikita. Correct. Bukas, kumbaga bukas, the field is still wide open. Correct. Ikaw ba'y pupunta doon sa Oo, Soler bukas? magpo-cover tayo sa Soler bukas. Naku, Siyempre, daan ka dahil, muna doon sa fresh. No? oo, big night yan para sa MMFF. Siyempre, ang dami na ang dami ng mga lumalabas na mga reviews and everything. May mga fearless forecast na. Unahin na siyempre natin siguro sa Best Supporting Actor. Naku, marami yan. Siguro, I should say yung mga supporting cast ng Himala, lalo na yung gumanap doon sa role ni Spanky Manikan sa Himala. Ay, naging guest natin. Yung naging guest nyo dito, ang laki daw ng laban niya. Ang laki ng laban niya. I forgot the name of the theater actor. And then, of course, sa Best Supporting Actress, ang laki din laban nung Gabi Padilla, na anak ni Vilma Santos sa Uninvited. Hindi rin daw pakakabog si President Nadine. President talaga yan. President Nadine Lustre. Kasi ibang level daw yung galing na ipinakita ni Nadine dito kay sa Uninvited. Hindi daw siya nagpakabog kay Vilma Santos. And of course, yung Kaki Teodoro, yung Si role Kaki. na ginanap ni Gigi Duenas Yes. na sa Himala almost 40 years ago, marami nagsasabi na she might made history na manalo for the same award na napanalunan din ni Gigi almost 40 years ago. Daring yun, ah. Daring yun. Pero Tito Bon, okay, best director. Naku. Naku, ang hirap. 5 Medyo- lang yung manonominate. Pero Mahigpit yan, ha? mahigpit ang labanan. Screenplay. Mahigpit ang lahat. Screenplay, isa pa yan. Kasi bukod sa cinematic and visual effects, pinaglalabanan na rin ngayon sa social media at nagiging mainit na talakay na rin sa social media
yung screenplay. Tama. Parang ngayon mas nagiging bukod dun sa sa visuals, nagiging matalino na rin ang audience Correct. pagdating sa script, which is good. Correct. Kasi dapat talaga nagiging mitikuloso na rin ang doon Pinoy. nagsisimula. Doon kasi nagsisimula. At lahat, nakakatuwang magbasa na ang galing ng screenplay na ganito, ang ganda ng linya ng ganito, ang ganda ng sequence na sinulat ni ganito sa ganito. Sa totoo lang kunyari sa Hollywood, kung meron kayo napanood na gustong-gusto yung pelikula, nada-download ang mga screenplays nun. Correct. I swear to God, merong sample nun. At makikita nyo sa mga estudyante ng cinema, makikita nyo yung kung paano tinranslate ng direktor yung nakasulat doon. Kasi minsan nasa lingwahe din Correct. ng nagsusulat. Correct. At minsan yung director din, yung pag-meet ng dalawang intention na yun, Correct. that is what results in the magic that is called cinema. Ang Correct. isang inobasyon din sa taong ito, Tito Von, they are not allowed to disclose yung mga kinikita. Correct. Kasi daw yun para hindi magkaroon ng effect sa masa. Ito yung kumita, ito yung panonood natin. that's true. Para, which is tama naman. Tama naman. Para nagkakaroon o hindi magkaroon ng bias yung mga manonood natin na ito yung kumita, dito ako. Talagang ang usapan dito kung anong gusto ko, kung anong pasok sa panlasa ko, yun ang panonoorin ko. And which is Pero Tito Von, good, alam natin, diba? ang lakas ng nothing beats word of mouth. Word of mouth. Yung word of mouth, tingnan natin kung ano mag word of mouth. Pero, okay, bukas, we wish, Tito Von, siguro, sa Monday, magkikwento si Tito Sana, Von sa no? atin. Kung baka magbalik ako dito sa Monday kasi Ayun. for sure buong weekend na pag-uusapan yan. Yang MMFF Awards, marami rin nagsasabi, Lloyd, yung Best Actress race ay labanan ng mga Santos. Acer Santos bilang Elsa, Judy Ann Santos sa Espantajo at Vilma Santos sa Uninvited. TV. So labanan to Ang ng mga bibigat, Santos. oo. Yung bang bigatin at talagang award-winning at veteran na si Ate V, yung talaga namang the queen of Pinoy soap opera na si Judy Ann Santos, o yung underdog na si Acer Santos na hindi rin daw talaga maikakaila yung galing dahil live yung ginamit nila doon. Na kumanta talaga sila ng live. Sabi ni Direk Pepe Jokno, nung nagsushoot siya, live daw talaga silang kumakanta at kumaarte. So, abangan natin kung yung tatlong Santos ba na yan ang magtatapat-tapat para sa Best Actress race. Ang masaya dito, talagang may mirakulo na nangyari sa 50th anniversary ng MMFF dahil yung choices ay tumaas yung antas, kumbaga, ng pagpipilian para sa Pinoy movie goer. And these are brilliant times for Philippine cinema. Correct. At sana magtuloy-tuloy, no? Hindi parang tsamba lang. Oo. Ito ngayon, it's a win-win for us and I think the videos will speak for itself. Oo. May mga coverage tayo, mga kumakalat sa social media na talagang yung mga sinehan sa Metro Manila at sa probinsya pinagkakaguluhan. Sold out Ang na daw daming iba. sold out Oo. ng mga sinihan at pelikula. At talagang yung mga nakikita at nababasa mo sa social media, mga totoong tao, hindi lang troll. Diba? Okay. Sila talaga yung mga nagko-comment na ito yung mga binili ng ticket and everything. Okay, para sa mga humihirit na, wala rin, pelikulang Pilipino, tanong mo sa kanila kung kailan kayo huling nanood ng pelikulang Pinoy. Alam, magugulat ka, matagal lang nga. Kung mahal mong isang bagay, gastusan mo. Correct. Tandaan nyo yan. Correct. Okay? Ito, no cliche ito, Lloyd and Denise, naiyak ako sa lineup ngayon. Yung mga una kong pinanood, parang, ang sarap maging Pilipino. Matindi. Parang, kaya natin pumantay sa Naman. sa South Korea, sa Thailand, yung mga kapitbahay natin sa Asia ang nagpipenetrate na sa Hollywood at sa sa Oscars. Kayang-kaya natin with this lineup. Ang galing, nakakaiyak, mas nakaka-proud maging Pilipino bilang fan ng Philippine movies. Ang ganda-ganda Kaya panoorin. pila na, no? At sa mga producers, Oo. sa mga artista, sa mga direktor, lalo-lalo yung mga producers kasi sila yung nagbabankroll ng mga. Correct. Sana masuportahan ng maraming tao yung mga pelikulang yun para ganahan din naman yung mga That's nagpo-produce. Kasi in the end, mga negosyante pa rin sila, no? At kung makita nila na may return yung mga pelikula na hindi basura, mas gaganahan silang gumawa ng dekalidad ng mga bagay-bagay. Tama. At saka huwag natin huhusgahan yung Pinoy audience. Matalino na yung Filipino Correct. audience ngayon. Wag maliitin. Filipino audience deserve a quality movie. We deserve quality movies.
huwag na tayo ina-atsa-atsa na ito lang yung kaya natin panoorin. at Sino ba yung mga itindigin. nang-aatsa-atsa? Sabihan mo nga. Hindi. I mean, for the past years kasi, diba, ito lang yung mga pinoproduce at napapalabas na hindi deserve ng Filipino audience. This time, in the past months or in the recent years, deserve na ng Filipino audience yung magagandang kalidad ng pelikula kasi matatalino na tayo. Mas tumatalino na tayo.